Nakakagimbal na balita ang kumakalat ngayon sa social media at ilang balita ang pahayag. Umano'y pinaplano raw ni Pangulong Kuting Jr. na ipapaslang si dating Pangulong Rodrigo Duterte upang tuluyan ng mawala ang tinig sa kanyang administrasyon. Ang isyong ito ay nagdulot ng matinding pagkabahala at pag-alala sa publiko, lalo na't kilalang masalimuot ang kasaysayan ng politika sa bansa. Samantala, nagsalita na sa publiko si Vice Presidente Inday Sara Duterte ukol sa malagim na bantal laban sa kanyang ama. Ayon sa kanya, hindi biro ang ganitong uri ng impormasyon at nararapat lamang na imbestigahan ito ng mga kinauukulan. Git pa ng Vice Presidente, hindi dapat gamitin ang kapangyarihan ng Estado upang busalan ang mga kritiko o itikumang bibig ng mga dating lider ng bansa. Dahil dito, sumiklab ang galit ng taong bayan sa social media at sa lansangan, kung saan ilang grupo ang nananawagan ng pagpapatalsik kay Pangulong Kuting. Sa kabila ng pagkawala pa ng konkretong ebidensya, nananawagan ang ilan na magkaroon ng patas at malalim na imbestigasyon upang linawin ang katotohanan sa likod ng mga akusasyon. Tuloy naming babantayan ang isyong ito at magbibigay ng pinakabagong update sa mga susunod na araw. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. So yun po mga kababayan, at ito kakagising ko lang galing ho doon sa Villamor Air Base. Bali nakauwi ako at mga nasa 12 or 1 AM. So nakakalungkot, no? Grabe ang tindi ng ginawa nila kay Pangulong Duterte. Ako nga po pala sa mga nagsasabing sa mga tawag. So para kasi sa akin parang hindi ho bagay kay Pangulong Duterte na tawagin siyang dating Pangulo. Dahil ay sa panahon ho natin ngayon, talagang halos siya na talaga ang may tuturing na tumatayong Pangulo pa rin ng ating bansa. Masakit lang isipin na sa kabila ng lahat sa kabutihan na ginawa ni PRRD sa ating bansa, sa pagiging bayani niya, ganito pa yung ibinalik sa kanya ng mga hayop, ng mga walang utang na loob ng mga taong tinulungan, sinuportahan ni Pangulong Duterte, na kahit hanggang ngayon ay pinapakinabangan nila yung nagawa ni Pangulong Duterte, no? Alam nyo, kahapon sobra akong nanggigigil, sobrang galit. Hanggang ngayon, lalo ngayon, sobra akong, alam mo yun, parang kulang na lang pumatay ako ng tao, pumatay ako ng isang tao para lang makaganti sa ginagawa kay Pangulong Duterte. Pero syempre alam naman nating mali ho yun at ayaw ni Pangulong Duterte ng ganun. Ayaw ni Mayor Duterte ng ganun. So ngayon, ang magagawa natin, ito na siguro yung pagkakataon na sa kabila ng lahat, sa dinami-daming nagawa, sa dinami-daming sakripisyo at pagod na inilaan ni Pangulong Duterte para sa bayan, para sa lahat ng mga Pilipino, ito na ho yung pagkakataon na para tayo naman ay bumawi sa kanya, sa mga ginawa niya para sa bayan at sa lahat ng mga Pilipino. Ito na ho yung pagkakataon na yun, na ipakita natin kay Pangulong Duterte ang ating solid na suporta, ang ating pagmamahal sa kanya. Ito na yung pagkakataon na ipakita natin, or pagkakataon na maibalik natin yung pagmamahal na ipinakita niya sa loob ng 6 na taon at hanggang ngayon. Sobrang daming pagkakataon na talagang ginawa at nilaan ni Pangulong Duterte ang kanyang buhay para lang sa Pilipinas, para lang sa bayan natin.
na hindi ko halos mawari ho ngayon na sa kabila ng lahat ng kabutihan at pagiging bayani sa bayan natin ay may mga taong sobrang umalipusta, sobrang nanggipit at sobrang bumastos sa kanya. No, sobrang bumastos sa kanya at sobrang talagang ipinakita na wala silang respeto sa isang nag-iisang presidente na nagmahal sa ating bansa. So ngayon mga kababayan, saan man sulok ng mundo, sana may share nyo rin itong video na to sa mga kaibigan nyo. Hindi ko kayo hinihikayat na mag-alsa. Hindi ko kayo hinihikayat. Ang hinihiling ko lang ay ipakita natin kay Pangulong Duterte yung suporta. At ibalik naman natin, suklian natin yung nagawa ni Pangulong Duterte na kabutihan dito sa ating bansa. Dahil ito na yung pagkakataon na ho yun. Pagkakataon na ho ito para gawin natin yun. Pasensya na ho kayo kung bakit parang ganito yung tsura ko kasi nga ako'y kakagising lang. Wala pa akong masyadong tulog. At eto nga, sober pa rin akong hindi makamove on na ganun-ganun lang ho nila ibigay sa ibang lahi ang ating mahal na Pangulong Duterte. Dalawang hero, dalawang bayani na ho ng bayan natin na ginigipit nila. So nandiyan na rin ho, si Pastor Apollo Sigibuloy na isa din sa mga lumaban or isa rin sa mga nakasama ni Pangulong Duterte laban sa mga droga, laban sa mga sindikato, laban sa mga makakaliwa, sa mga NPA. Sila po ang pumuksa niyan. At sila din po ngayon ang ginigipit ng ating gobyerno, ng administrasyon, hindi pala sa atin yan, ng administrasyong Marcos Jr. na nagpapakontrol sa mga dayuhan. Totoo naman mapunta ho tayo doon sa usapang kinokontrol na ng dayuhan ang ating bansa. Totoo ho yun. Dahil obvious naman ho ngayon na talagang mas pinapaniwalaan ng administrasyong Marcos ang batas ng ibang bansa kaysa sa batas ng Pilipinas. At obvious naman ho yan. Wala naman ho tayo dyang pagdadalawang salita dahil kitang-kita naman ho kung gaano manipulahin, kung gaano sundin ng Marcos Jr. ang kautusan ng ibang bansa. Biruin mo saan ka nakakita ng isang presidente na ultimong batas mo sa iyong bansa ay hindi mo nire-respeto. Doon pa lang nakakaputang ina na talaga. No? Na isa kang Pilipino, isa kang presidente ng bansa tapos hindi mo kayang protektahan yung mga Pilipino na pinamumunuan mo. Wala kang kwentang putang ina ka. Doon pa lang, sorry po pasensya na ho kayo, ako ay habang sa tutusin kanina pa ako, kaya ganyan yung mata ko kasi nga sobra akong nagiging emotional sa nangyari kagabi, sa nangyayari kay PRRD. Kasi nga siyempre sa tulong pasensya na ho kayo sa ginawa ni PRRD dito sa Pilipinas ay hindi makatarungan yung ginawa sa kanya ngayon Pasensya na ho kayo medyo emotional tayo kasi talagang kagabi ang hirap ko din kasi kimkimin no, so kagabi kinikim-kim ko nagla-live ako pero kung sa likod ng camera habang nagla-live ako kinukunan ko yung mga pangyayari doon, nakayuko ako kasi iniiwasan kong umiyak, iniiwasan kong tumulo yung luha ko at makita ng mga kababayan ko. Ayoko silang panghinaan din ng loob. Siyempre kaya tayo nandun is para patatagin, para pagtibayin pa o palakasin ng loob ng mga kababayan natin.
So mga kababayan, ito na nga talaga yung panahon para tayo naman ang maging bayani. No? Kasi sa totoo lang, tama yung sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na halos 6 na taon hanggang ngayon na nagpakabayani si Pangulong Duterte sa bansa natin. Kaya dapat naman siguro tayo naman ang tumayo sa sarili nating mga paa para ipaglaban ng bansa natin at ipaglaban ng karapatan ng bawat Pilipino sa ating bansa. Totoo yun, no? Pero yun nga, sobra akong hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na yung taong nagmahal, yung taong nagsakripisyo, yung taong kahit anong pera, kahit anong halaga, hindi ipagpapalit ang mga Pilipino sa kung anumang pera na iaalok sa kanya kapalit ng kanyang prinsipyo at dignidad. Yun pa yung inaalipusta, yun pa yung ginigipit ngayon. Kaya sobrang nasasaktan ako dahil hindi deserve ni Tatay Digong ito. Hindi deserve ni Pangulong Duterte itong nangyayari na to. Grabe. At ito na yung isang malaking patunay ngayon na kung kayang gawin sa KOJC ang ginawa ni Marcos Jr. na panggigipit kay Pastor Apollo C. Quiboloy, kayang-kayang gawin din sa lahat ng mga Pilipino na nabubuhay dito sa Pilipinas. Tingnan nyo, pagkatapos kay Tebes, kay Bantag, kay Pastor, sinunod. Sino ang sinunod? Si BP Sara, si PRRD, sinunod yung mga vlogger, diba? So ito talaga yung may tuturing nating wala na talaga tayong kalayaan dito sa Pilipinas. Hindi na tayo malaya, napapaligiran na tayo, baka nga bukas sa makalawa, ang bansa natin ay pinamumunuan na ng mga makakaliwa. Dahil ngayon, mas kinakampihan pa ng Administrasyong Marcos ang makakaliwa kaysa sa taong tunay na nagmamahal sa bayan natin. Maraming, ito sa mga anti-Duterte. Galit kayo kay Duterte dahil ginawa niyang 10 years yung passport. Galit kayo kay Duterte dahil ginawa niyang 5 years yung mga lisensya. Galit kayo kay Duterte dahil halos maubos or talagang inubos niya yung mga NPA dito sa Pilipinas. Galit kayo kay Duterte dahil tinaasan niya ng doble ang sahod ng mga kapulisan at mga sundalo. Galit kayo kay Duterte dahil ayaw ni Duterte sa mga dayuhan. Ayaw ni Duterte na kontrolin siya ng mga Amerikano. Ayun yung kinakagalit nyo sa kanya. Tangina nyo, napakababaw nyo mga hayop kayo. Pero darating yung araw talaga na lahat ng ginagawa nyo ngayon ay talagang babalik sa inyong lahat yan. Lahat ng mga kawalangyaan, lahat ng kahayupan na ginawa nyo dito sa bansa, yung pagnanakaw, lahat yan babalik yan sa inyo. Itagaan nyo yan sa bato. Hanggang ngayon, pati kaming mga vlogger, kahit nga si Banat Bay, may panibagong, sorry Banat Bay, nasabi ko dito ang ganda ng pa-welcome sa kanya. May kaso na naman. Ako, pagkagising ko, araw-araw, pagkagising namin ng mga banateros, araw-araw may death threat. Kesyo dadama yung pamilya namin. Kesyo papatayin pati pamilya namin. Pero tignan nyo, hanggang ngayon matibay pa rin kami. Hindi kami nagpapadala sa mga pananakot na ginagawa sa amin.
Hindi kami nagpapadala sa mga threat na ginagawa sa amin. Hindi kami natatakot na ipaglaban kung ano yung katotohanan. Kasi alam namin mga banateros na nasa katotohanan kami. Ayun yung masarap eh. Hindi ako takot mamatay. Hindi ako takot mamatay dahil alam kong nasa katotohanan yung pinaglalaban ko. Hindi takot mamatay ang buong Banateros Brothers dahil alam namin nasa katotohanan yung mga pinaglalaban namin. Na kahit ano pang death threat, ano pang pananakot ang gawin sa amin habang nabubuhay kami paglalaban namin kung ano yung katotohanan. Dahil yan ang ipinamuka at itinuro sa amin ng ating presidente na walang iba kundi si Rodrigo Roa Duterte, na ipaglaban mo kung ano yung tama, ipaglaban mo ang bayan mo. Yun yung isa sa mga pinangahawakan namin na hanggang ngayon tumatatag at nagpapatatag sa amin. Kaya kahit anong gawin nila na paninira, pananakot, hindi kami natitinag dyan. Sa totoo nga lang, kaya hindi kami nagpapatinag sa anumang pananakot na nangyari sa amin. At mabalik naman tayo sa usapan na kay Pangulong Duterte. Alam nyo, ito po ay nasa papel. Pero ito ay planado na talaga ni Marcos Jr. Itong nangyayari ngayon. Lahat ng ito ay moro-moro lang ang nangyayari. Ngayon nasa playbook na ito ni Marcos. Ito babasahin ko sa inyo. Kasi sinulat ko ito para hindi ko makalimutan. Moro-moro na lang yang nangyayari ngayon. Nasa playbook ito ni Marcos admin. Naka-schedule na ito lahat na mangyayari ngayong noong 2022. Noong 2022 pa nang sinabi ni Vice President kay Pastor Apollo C. Quiboloy sa intel niya after umattend sa APEC event si BBM. Unang-unang plano, tanggalin ang prangkisa ng SMNI. Pangalawang plano, buhayin ang kaso ni Pastor Apollo C. Quiboloy at isagawa ang siege doon. Pangatlo, i-impeach si Vice President Sara Duterte. Pang-apat, drug war ex-ICC case for PRRD. Lahat ng ito po ay talagang isa lamang matagal ng plano ni Marcos Jr. Dahil nga may sinasabi si Marcos Jr. na lahat ng humadlang, lahat ng parang sagabal sa kanilang plano na magpanghabang buhay, na maging pangulo or pamamuno sa ating bansa ay kanilang tatanggalin sa kanilang mga daanan, no. So ayan po, no. Ang si Marcos Jr. kasi at ang mga Marcos ay may plano na ho talagang maging mamuno ng panghabang buhay dito sa Pilipinas. Kaya lahat ng mga sagabal sa kanilang plano na yan ay kanilang talagang ginigipit, kanilang tinatrabaho, at obvious naman ho ngayon. Unang-una, yung SMNI franchise or SMNI prangkisa ng SMNI tinanggal dahil alam naman nila na ang SMNI na lamang talaga sa lahat ng mainstream media dito sa Pilipinas na nagbabalita ng katotohanan, no. At etong si Pastor Apollo C. Quiboloy na gusto rin nila sanang kontrolin ay hindi nila napauo sa kanilang mga offer. Kaya ang ginawa na lang nila ay buhayin yung kaso para
makulong itong si Pastor at mawalan ng pag-asa ang SMNI at ang KOJC member na kumalaban at magbalita ng totoo laban sa katiwalian na ginagawa ng gobyerno. Ito ay talagang talagang papunta na ho tayo sa diktadoryang Marcos, no? Na talagang naging triple ho ang kasamaan na ginagawa ho ngayon sa Pilipinas. Lahat ho ito, pati yung confidential fund, lahat yan, yan talaga ang plano nila na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Plano nila na maibigay or patayin. Sabihin na nating patayin, plano talaga na nilang patayin si Pangulong Duterte para wala silang hadlang. Dahil alam nila na kahit hindi na nakaupo itong si Pangulong Duterte bilang presidente ng Pilipinas, ay alam nila at alam ng Pilipino na mas pinapaniwalaan ng mga sinasabi ni Pangulong Duterte, ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Pangulong Marcos Jr. At yan po ang katotohanan. At kitang-kita naman ho ngayon sa nangyayari para sa ating bayan, diba? So yan ang ginagawa nila, gigipitin nila, alisin nila lahat ng hadlang sa kanilang mga plano para tuloy-tuloy po ang pagiging pinuno nila sa ating bansa, pagiging presidente, kasi nga gusto na nila pang lifetime, pang habang buhay na ho ang pamumuno nila dito sa bansa natin. So doon naman na hindi na ho tayo papayag doon, dahil kung ngayon pa nga lang na 3 taon na nakaupo si Marcos Jr. ay wala nga hong nangyayari sa bansa natin kundi pahirap lang sa lahat ng Pilipino. Gutom lamang ang binibigay ng administrasyong Marcos na to, at sakit sa ulo at stress sa mga Pilipino ang ginagawa niya. At higit sa lahat, ang nakakatakot pa dito ay kontrolin uli tayo ng mga dayuhan at tayo ay gawin na naman nilang aso na kanilang sunod-sunuran na ginagawa ngayon nila sa kanilang, or sabihin na natin sa Pangulong Marcos ngayon. Biruin nyo isipin nyo maigi, kung ang Pangulong Marcos Jr. ay ginagawa na nilang tuta or aso, paano pa kaya tayong simpleng mamamayang Pilipino? Paano pa kaya tayong simpleng or ordinaryong Pilipino lamang? Baka nga alikabok na lang ang tingin sa atin ng mga yan na kayang-kaya tayong walisin sa oras ng gusto nilang gawin. Diba? Kung si Pangulong Duterte nga ang ginawa nila kay Pangulong Duterte, tingnan nyo, hindi makatarungan. Isa yan, yung tao na yan ay naglingkod at sobrang nagtrabaho para sa bayan. Pero anong ginawa nila? Tingnan nyo naman. Kaya ipagdasal pa natin ang gusto ang mga Duterte, mga kababayan. Ipagdasal natin sila ng mataimtim, pagdasal natin, yan na lang talaga rin ang magagawa natin sa panahon ngayon. At ayaw din naman, at ito isa sa mga ayaw na ayaw ni Pangulong Duterte na magkagulo, dumanak ng dugo dito sa bansa natin. Ayaw niya ho yun. Hanggat maaari, magtimpi, hanggat maaari ay maging kalmado tayo. At at itama natin yung tamang proseso para sa mga pinaglalaban natin. At ngayon po pala, ito nga, sasabihin ko na rin nga po dito, ito, na alam ko naman siguro na nabalitaan nyo na, si Pangulong future President Sara Duterte at si First District Congressman Pulong Duterte ay di umano ay lumipad na pa ibang bansa patungo sa kanilang tatay na si Pangulong Duterte. So, isa rin po yun, pagdasal natin na walang mangyari sa kanila, maging safe ang kanilang lakad at sana may uwi na nila si Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. So, ito po mga kababayan ay isang katotohanan na ito ay isang diversional tactic. Ito ay isang panakipbutas lamang sa nangyayaring sa issue na dapat kaharapin ng gobyerno sa ating bansa. Katulad na lang ho yung 5,500 na flood control, na merong budget ho na nagkakaroon, na merong budget ho na
na 1.4 billion kada araw. Yung sa PhilHealth, sa GSIS, sa Maharlika Fund, sa PhilHealth, sa SSS, at lalong-lalo na yung bago ngayon na BICAM Report 2025 National Budget na hindi nila maipaliwanag, hindi nila ma-aksyonan or hindi nila kayang harapin kung ano ba yung nangyaring bakit may blanco doon sa BICAM Report. So ito na siguro yung kanilang talagang tas yung isa pa yung sa pagpapadrug drug test ni Marcos Jr. na hanggang ngayon tinatawan-tawanan niya lang na hindi niya nga kayang gawin na magpa-drug test, no. So ito po, etong ginagawa nila ngayon ay isang talagang diversional tactic na para pagtakpan ng kanilang anomalyang mga kabulastugan na ginagawa sa gobyerno para doon ituon ang atensyon ng mga Pilipino at hindi doon sa totoong issue na nangyayari dito sa Pilipinas. At doon naman sa mga fake news peddler na patuloy na nagpe-fake news ngayon sa mga nangyayari sa Pilipinas, isipin nyo na lang ito para ito sa mga nagpe-fake news, mga nagbabalita ng fake news, mga page, mga ibang mainstream media na puro ka-fake newsan ng ibinabalita sa ating bayan. Isip-isipin nyo na lang na yung kinikita nyo dyan sa pagpe-fake news nyo, ipinapakain nyo sa mga anak nyo, pinapakain nyo sa pamilya nyo, putangin na, makonsensya naman ho kayo. May kasabihan nga ang mga matatanda na kapag yung pera na pinapakain mo or ginagamit mo pang pakain sa pamilya mo galing sa nakaw, masama ho yan. No? Kaya ngayon pa lang makonsensya na kayo. Oo, ngayon masaya kayo. Katulad yan, itong hayop na putang inang Tory na to. Masaya siya ngayon dahil nasa kapangyarihan siya. Masaya siya ngayon. Magandang balitang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!